Half a day, good morning, mabuhay. Good morning po. It's a Saturday morning po dito ngayon, 8:45 AM. For today's video po, pag-uusapan natin, ano ba ang pros and cons living on Guam? So, okay ba ang buhay dito sa Guam? Okay na okay po. Sinagot na niya. So, yun po una, pagdating po sa weather, tropical lang ang weather. So, parang sa atin po sa Pilipinas. Kasi tropical weather po dito sa Guam. So, sa ngayon po, kagaya ngayon, mainit. Maya-maya ho niyan, unpredictable ang weather. Minsan po uulan, minsan mainit, hindi uulan. May portion na uulan sa isang lugar, pero sa kabila naman na village, mainit po. Mainit. Pero maliit lang po ang Guam, pero ganun po ang ang sitwasyon pagka biglang mainit dito sa area na to, tapos pagdating sa isang area, hindi naman kalayuan, umuulan. Ang gaanong mainit, pero okay naman yung hindi naman po pollution. Walang pollution. Walang pollution, okay lang po. Oo. So kahit na po lumabas po kami, mainit, hindi siya yung maalinsangan, hindi malagkit sa katawan. Yung init niya, no? Mainit, syempre ramdam mo yung init, pero hindi siya, of course papawisan, pero hindi siya malagkit sa katawan kasi po syempre walang pollution dito sa Guam. So, peaceful. Pagdating sa traffic, anong masasabi mo? Sa traffic minimal lang. Siyempre pag uwian, rush hour, may minimal na traffic lang, hindi naman yung katulad dyan sa Pilipinas. Sabi nga ho nila, walang malayo sa Guam. Oo. So, malinis ang hangin. Malinis ang paligid. Malinis ang paligid. Oo, yun lang ang dito kasi pagdating naman sa pick up ng basura, talagang regular weekly basis ang pag-pick up ng basura. At saka pagpupunta ka sa mga store, walang problema sa parking. Talagang maluluwag ang parking. At saka mismo yung mga main road, maluwag po. So, hindi crowded ang Guam. Sabi nga ho nila, perfect destination to sa mga gustong magbakasyon dito sa Guam. Sa mga bagong kasal na gusto ng tropical wedding getaway. So, pagdating sa mga divers, maganda dahil alam nyo naman po dito ang mga beaches, talagang white sand, crystal clear. May video po tayo dyan tungkol doon sa pinakita ho naming isang sa Ipaw Beach dito sa Guam. Baka gusto nyo pong panoorin ang video namin doon. Malinis, napakalinis po. Pagdating sa mga tao, ang masasabi ho namin, very warm and friendly, very welcoming po ang mga tao po dito sa Guam, mapa local, Chamorro, mga Filipinos, Koreans, Japanese. So, very friendly po ang Chinese atmosphere dito. Expect nyo po ang friendly culture dito sa Guam. So, kunwari visitor lang kayo dito at mafe-feel nyo po yung friendliness ng mga tao dito. Isa po pong advantages pag nandito sa Guam, napakalapit po niya sa Asian countries, kagaya po ng Pilipinas. Dahil ang travel time, less than 4 hours lang po hanggang sa Pilipinas. Napakalapit. Kahit pumunta rin sa Japan, ganun din. Napakalapit sa Japan, Korea, Philippines, Taiwan. So may direct flight na sa Taiwan. So talagang hindi po kayo pati sa pamasahe, syempre mura rin. So mga 300 to 400 depende sa season. Minsan po syempre may peak season, medyo mataas po ang airline ticket. Pero ang kagandahan po, napakalapit po ng Guam sa dalawang airline sa Asian countries. O kung sa Pilipinas man, either na Philippine Airlines or United Airlines. Direct flight. Direct flight. So napakadali po. Pag nandito po tayo sa Guam, parang feeling mo nasa Pilipinas ka. Bakit? Dahil napakaraming
Pilipino. Oo. Kahit saan ka pumunta, may Pilipino. Oo, sabi nga ho second highest population dito sa Guam is Filipinos. Yeah, so hindi ka parang wala ka sa Pilipinas, ay parang hindi ka malayo sa Pilipinas. Parang part na ng Pilipinas tong Guam kasi halos lahat Pilipino. Kahit saan ka magpunta. Sa private sector ka nagtatrabaho, maraming Pilipino. Sa government of Guam, maraming Filipinos. So I'm sure sa federal, marami rin hong Pilipino. So kaya hindi mo ma-feel na parang nasa ibang lugar ka. Sabi nga po, walang malayo sa Guam. Very accessible, no? Everything is very accessible dito sa Guam. In 2 to 3 hours, pwede kang makapag around the island, ano? Dali lang. Basta may sasakyan ka, walang problema. Oo, so madali lang po ang biyahe dito dahil unang po, may traffic pero very minimal. So lalo na pag weekends, so syempre po walang traffic 'yan. Madaling bumiyahe, no? Nagkakaroon lang ng traffic pero minimal pag uwian ng mga estudyante. Pag rush hours lang. Kasi pag uwian ng mga estudyante, mga school bus, maraming school bus. Oo. Pagdating naman po sa, for example, dealing or transacting with businesses, napakadali lang, ano? Very accessible, napakabilis ng transaction. Kung nga rin pupunta ka sa revenue and taxation, mabilis, no? May proseso po talagang sinusunod. Kaya napakabilis. Pagkuha mo ng driver's license, makukuha mo na, lalo kung may appointment ka, makukuha mo na in just a few hours, no? Iba yung pila sa senior, iba yung pila sa hindi senior. Mas mabilis sa senior Meron ding line for senior citizens. Saka PWD. Oo. So, napakadali po. Kahit saang agencies ka po dito, syempre minsan may kinakailangang babalik. Lalo na kung may additional documents na kailangan. Pero, in general, mabilis ang business ang dito pagpupunta ka sa mga agencies na kailangan mong puntahan for example ID, police clearance, court clearance. So napakadali lang ng proseso, mabilis. Para po sa amin, ang isang magandang bagay po dito sa Guam is tax free. Tax free tsaka walang sales tax. So pupunta ka sa groceries, walang tax. Magsha-shopping ka? No tax. Tax free. So what you see is what you get. Yun lang po ang kagandahan talaga dito. Walang VAT or anything. Walang sales tax sa groceries, sa shopping. Wala. Lahat po walang tax talaga. So kaya po meron po kaming mga videos about sa tax-free shopping. Baka po type nyong panoorin. Kasi paminsan-minsan po babalikan din po natin yung mga stores dito para sa kanilang mga update ng mga prices. Prices, promotions. Kasi po natutuwa po kami i-share dahil imagine walang tax talaga. No? Bibili ka ng sapatos dito, branded na sapatos, walang tax. So tax-free po talaga ang Guam. Yun ang talagang maipagmamalaki namin, no? Na gusto po naming i-share sa inyo. Tax-free po ang Guam in case na magpunta po kayo dito for a vacation or for shopping, talagang mai-enjoy nyo po ang shopping dito sa Guam. Isa pong bagay din dito sa Guam, kasi po being a US territory, no, pagka naging naturalized US citizen ka or permanent resident ka, yung opportunity na pwede ka pong mag-travel sa US mainland. Kasi US territory po ang Guam. So yung mga pinanganak po dito are considered US citizens. So, yung opportunity po to travel to the US mainland, pagka green card holder ka, on of course, US citizen, di ba? So, anytime, basta may pera, pamasahe, may spending money, walang problema ho. So, anytime, pwede kang mag-travel sa US mainland.
So yun po ang isa sa talagang perks being here in Guam. Kahit na real ID, driver's license, yan birth certificate ng mga local dito, pwede ka mag-travel. Hindi na kailangan ng passport. Kasi ang traveling to US mainland. Kasi ang lang yung domestic hindi international. Domestic travel, which is from Guam to US mainland. So domestic travel po siya. Basta merong Guam Real ID, driver's license or birth certificate, certificate. Hindi na kailangan, yung pang sinasabi ng husband ko, hindi na kailangan ng passport para mag-travel sa US mainland kasi considered po siyang domestic. So isa po yon sa kagandahan. So pag nakatira po dito sa Guam at nagtatrabaho, required po na magbayad ng federal income tax. So law po yon dito sa Guam, kahit naman sa US mainland. Taon-taon po yun, kailangan natin magbayad ng tax. Kagaya po sa Pilipinas din, usually ang deadline po is to pay taxes is April 15. Depende, minsan ina-adjust din nila for a couple of days. So April, pero ang standard po is April 15 po yata. So required po. Sa pagbabayad po ng tax for average household, yung iba po, ang kagandahan, nakakakuha po ng tax refund. So depende po kasi yon sa income at saka sa household members. Kung ang income po is hindi naman po kalakihan, tapos ilan po kayo sa household. So nakakakuha po, pagka-file, nakakakuha po ng tax refund. Ang kagandahan pa dito, ang tax refund po kaagad nakukuha. So minsan po yung iba nakakakuha ka ng January, first week of January, makukuha mo ng siguro after 3 weeks. Parang ganun yata, minimum mga ganun. So makukuha mo na yung refund mo. Minsan po may times na it takes months, pero at least meron pong nakukuha. So base po yon sa calculation ng income at saka household members. Pag may mga anak ka na mga minor, mas malaki ang refund po. Kasi merong child tax credit na tinatawag. So maganda po, at least yung nakakolekta po nila sa taxes napupunta po sa local government for funding. So at least tama naman po yon. Magbayad po tayo ng kaukulang buwis. Talagang required yun. Pagdating naman po sa job opportunities, anong masasabi mo? Sa trabaho naman po rito, napakarami pong hiring. Pagdating po sa mga job opportunities dito, isi-share po namin sa inyo yan sa ibang video na kung marami bang hiring dito sa Guam. Magkano ba ang minimum na sahod dito sa Guam? So mag-create po tayo ng separate na video tungkol doon. Gusto mo magtatlong trabaho ka? Pwede, basta kaya ng katawan. So antabayanan nyo po yan. Napakarami pong hiring. So antabayanan nyo po yung aming video patungkol dyan sa kung marami bang trabaho dito sa Guam at magkano ang posibleng sahod dito sa Guam. Ano naman ang masasabi natin pagdating sa cost of living dito sa Guam? Medyo pricey po ang mga bilihin. Meron pong ang cost of living dito sa Guam, pero medyo mataas din po. Pero compared sa Hawaii, medyo mababa po, parang mababa po dito sa Guam. So, syempre po lalo na ngayon, nagtaas na ang mga bilihin. Yung inflation, tapos yung cost ng gasoline, mga diesel. So syempre po yon, ang mga factors po yon, kaya tumataas po ang cost of living. Ang medyo pricey po dito sa Guam, syempre yung gas, which is in line din naman sa mga ibang countries, no, yung gas natin, yung cost ng gas dito. So hindi po naglalayo ang cost ng gasoline at saka diesel sa Pilipinas. Ang regular gas yata rito, $5.49. Yung regular. Ang Supreme, mga $5.79.
Per gallon. Per gallon po yun, hindi per liter. Per gallon. Kasi sa atin liter. Sa ngayon yun ang current price. Magkano yung current price? Regular, 549. Ang Supreme, 579. Okay. So, yun po ang current prices ng gasoline dito sa Guam. So, hindi po talaga naglalayo kasi ang pinagbabasehan po namin pag nanonood kami ng balita sa atin, pag nagtaas po ng presyo ng gasolina sa Pilipinas, sumusunod kaagad ang Guam no? Kasi isa lang po ang kinukuhanan. Singapore lang po. Parang yun po ang Singapore sa pagkakaalam namin. Yun po ang sa pagkakaalam po namin kung maliman po kami, please comment down below. Kasi dyan sa atin per liter dito po per gallon. So pagdating naman sa mga pagkain, syempre po kasi Guam is an island, kaya po maraming ini-import na mga goods, no? Papunta po dito sa Guam, kaya medyo may kamahalan po syempre. Lalo US dollar po ang presyo. Lalo na pag galing sa Pilipinas, mga isda, mga napakamahal. Mga kakanin, mga syempre po may mga Pinoy stores po dito. So medyo mahal din po kahit yung mga gulay. Yun po ang talagang nami-miss namin, yung mga isda at saka gulay sa Pilipinas na syempre po medyo affordable po kung i-compare po sa prices pag nandito po sa Guam or kahit naman po siguro sa US mainland or sa Japan, medyo mahal siguro pagdating sa mga pagkain. Yun lang po ang talagang nakakamiss sa Pilipinas, no? Kaya nga pag umuwi galing sa abroad, pag umuwi ng Pilipinas, talagang bubusugin mo yung sa pagkain Talagang lahat ng pagkain sa Pilipinas namimiss namin. Kasi po kagaya po kami, malapit kami sa fishport sa atin sa Pilipinas. Kaya po pagka uwi namin sa Pilipinas, the next morning, ano ang ginagawa natin? Palengke. Palengke agad. Palengke po kami kaagad, tsaka groceries. Napakasarap mamalengke po sa atin. Pag makikita mo yung mga isda na gumagalaw pa, ang daming gulay na pwedeng pagpilian. So yun po ang nakakamiss. Kasi syempre dito, pricey po. Medyo pricey po ang mga pagkain, mga gulay, pero may mga times po na nakaka-chamba na mura din. So, yun po ang masasabi namin pagdating sa cost of living dito sa Guam. At saka syempre po yung mga utilities, medyo mataas po, lalo dollar. Pag sa internet po, for example, kami po ang binabayaran namin sa internet dito is 50 Mbps tayo, no? $75. Around $70 po ang binabayaran natin. Pero sa Pilipinas po, ang mga 80 Mbps is 1,500, 1,800 pesos. So, yun po ang difference. So, medyo medyo mataas po ang cost of living dito, pero kung ikukumpara po sa Hawaii, mas mababa po ang Guam. Pagdating sa paghahanap po ng trabaho, yung iba, syempre, kahit naman saan po, sabi nila, it can be challenging then for others, no? Pero syempre po, basta may determination tayo or meron tayong interest na talagang makahanap ng trabaho, napakaraming dito sa Guam, napakaraming opportunities at saka avenues or ways para po makahanap ng trabaho dito sa Guam. Kaya overall po, permanent residence ka rito, kung ayaw mo magtrabaho sa government o sa private, pwede ka naman po mag-apply ng military. So yun po, yung iba, yun ang sabi po nila, ang isa sa mga challenges po yan daw, yung finding employment in Guam. Pero syempre nasa sa tao na rin po yan kung talagang merong determinasyon para maghanap ng trabaho. Kasi whether private sector, government or federal, may mga opportunities po. Basta high school graduate ka, pwede kang mag-join ng military, Navy, Marine, Army, US Coast Guard, National Guard. So, napakadali lang po mag-apply. Lalo na sa mga younger ones, no? Napakaraming opportunities. So, pagdating naman po
ang masasabi lang po natin pagdating sa traveling to US mainland, long way travel po. Kasi mostly dumadaan po sa Hawaii. No, yun po ang ang usual layover. From Guam to US mainland, Hawaii po ang daan, parang mga around 7 hours from Guam to Hawaii. So medyo may kalayuan nga lang po. Pero pagdating naman sa Asian countries, malapit naman po siya, 3.5 to 4.5 ang average travel time. So ang overall verdict po namin pagdating sa pros and cons living on Guam is yung tropical climate. Kung gusto niyo po ng parang klima lang ng Pilipinas, so Guam po is the best place to live and visit. Oo. So kung gusto niyo po is being close to Asian countries, Pilipinas, ano ba to? Taiwan, Japan, Korea, napakalapit po ng Guam. Doon sa mga Asian countries. Tsaka napaka-simple lang, tahimik. Simple living, no? Napaka-tahimik. Kung gusto niyo ng simpleng buhay, syempre, okay po ang Guam. So, at saka syempre yung mga benefits and perks of being in the United States, kasi po ang Guam is a US territory, so it's a perfect place to consider. Sabi nga po nila, kahit na po US territory, kung ano mo po ang nare-receive ng mga sa mainland, parehas lang po. Halos parehas lang. Hindi man eksaktong kaparehas pag nasa US mainland, pero at least may mga benefits and perks po being or living in Guam. So may mga challenges, sabi nga nila, may mga challenges to balance, pero parang most of the households parang positive naman. Kagaya po kami dito, so medyo ilang taon na rin po kami dito. Nagustuhan naman po namin, positive naman po ang namin dito. Positive way of living naman ang naranasan po namin dito at nararanasan hanggang ngayon. So overall sa amin po, it's a good decision na nandito sa Guam. Malaking malaking karangalan malaking karangalan na nandito po kami napadpad sa Guam para magtrabaho at manirahan. Gusto nyo umuwi ng Pilipinas, napakalapit lang po. 4 hours lang, nandiyan ka na. Although syempre, pusong Pinoy po tayo, talagang we miss Philippines. So Philippines is our first home, and Guam ang aming second home. So yan lang po ang gusto naming i-share sa inyo ngayon. Sana po nagustuhan nyo itong video. Kung antabayanan nyo po yung next video namin about job opportunities. So kung marami bang hiring dito? Magkano ba ang posibleng sahurin? Per hour? Magkano ba ang minimum wage? So sana po antabayanan niyo po yan. Ano pang mga benefits pag na-hire ka? Anong mga benefits pag na-hire ka? So anong mga requirements? Marami bang mga requirements para mag-apply ng trabaho? Have to apply ng mga requirements, kung ano po mga requirements na kailangan. Meron bang medical? May clearance ba? Payanan nyo po yan. Napahaba na po ang ating usapan. Pero sana po, isa po itong sa ganitong video. Sana po magustuhan nyo ang video namin na ito. The joy of sharing lang po ang aming slogan. Ang slogan ng aming channel. So, sana po, kung meron po man po kayong comments, suggestions, or kung ano man po na gusto nyong pag-usapan namin na pwede po namin ma-share sa inyo, sana po comment down below. Please don't forget to click like and subscribe po sa aming channel, Half a Day Mabuhay. Maraming salamat po. Maraming salamat po. See you again on our next video. Thank you po. Thank you po. Enjoy your weekend.